Hindi kasi ako kumain ng umagahan. Ako yung nakain. Piste. Tapos, ang sabi niya sa akin nun, after 10 years, papakasalan kita. Eh, ilang taon pa lang kami nun? Napakalandi. Nakakainis. Tapos, sabi niya pa, ako daw yung gusto niya mapangasawa. Ehem, ano na, inanakan mo na ako lahat. Charan! At bulong ng bulong. Mami, pagtulog pa si Aiden pag uwi natin. Mag-pray tayo mag-pray ka. Opo, sige, dadasalan kita. Amen? Amen! Hi people of the world! Kakapatulog ko nga lang kay Aiden at ito namang isa nag-aya. I-date niya daw ako, magsangyup kami. Pagkain na yun eh. Kaya pinabantayin muna namin si Aiden. Tatakas lang kami, saglit lang. At dito na nga kami pumunta sa SM Grand Central. Wala pa atang 10 minutes, nandito na kami, malapit lang kasi to. Tapos habang nasa parking nga kami, di ba ang daming sasakyan? Malamang. Hindi ko talaga may iwasan na hindi mangarap. Sabi ko sa isip ko, nako, one day, someday, magkakaroon din kami niyan. Kasi ngayon, hindi pa namin afford yun. Ngayon, nakamotor lang kami, Mio. At ito ang struggle kapag may motor. Diba pag may lakad kayo, kailangan bit-bit nyo yung helmet. Diba? Pero okay lang. At least kahit papano, may gamit. So, dito na nga lang kami kakain sa Romantic Baboy. Nagantay lang kami saglit. Ayusin yung table and then, chibugan na. Pag-uwi, ito naman yung chichibugin ko. Yes! Saktong 12:30 nga kami umalis ng bahay kaya gutom na kami. Nagwawala na yung mga dinosaurs ko dito sa tiyan. Wala pang second baby, puro pagkain yan, huwag kayong ano. Oy, natural yan sa mga nanay. Lalo na pag breastfeeding mom ka dahil lagi kang gutom. Eto nga pagpasok namin ni housemate, sabi kong magsalang na siya. Dahil gutom na talaga ako. Hindi kasi ako kumain ng umagahan. Ako yung nakain. Piste. Ang kalat! At alam nyo ba, ang saya ko ngayong araw talaga. Dahil after 2 years, simula nung nagbuntis ako at nanganak. Ngayon, 1 taon na si Aiden. Ngayon lang kami ulit makakapag-date ni housemate ng kami lang dalawa. Kasi pag lumalabas na kami, family day na yon, hindi na date. Parang feel namin ngayon, para kami magjowa. Simula nga pag-alis namin ng bahay, wala kaming ginawa kundi maglandian. Kwento ko nga lang kasi dati, nung wala pa si Aiden, parang once a week talaga kami nagde-date ni housemate. Tapos minsan umiinom kami dalawa lang. Nangangarap kami ng sabay. Nagsiset kami ng plans para sa future namin at para sa family namin. Tapos magsa-sound trip kami ng malakas nun. Tapos babalikan namin kung paano kami nagkakilala, mga pangarap namin nung unang-una pa. Ito, naalala ko tuloy. Mag-classmate kasi kami ng first year and fourth year high school. So yung fourth year kami, habang nagle-lecture yung teacher namin, tumabi siya sa akin, tapos ang daldal niya. Aral-aralan ako no. Yung dinadaldal niya ako pero nakaharap sa blackboard. Para hindi halatang nagdadaldalan kaming dalawa. Tapos ang sabi niya sa akin nun, after 10 years papakasalan kita. Ilang taon pa lang kami nun? Napakalandi. Nakakainis. Tapos sabi niya pa, ako daw yung gusto niya mapangasawa. Ehem, ano na, inanakan mo na ako lahat. Charan! O diba? Nangyari na yung isa sa pangarap niya. Ganyan yan talaga kabaliw sa akin. Naikwento ko na din sa isang vlog yung love story namin ni housemate. Kung interesado kayong malaman, ilalagay ko sa comment section yung link. Tapos dati, mas matangkad pa ako dyan. Oo, sa totoo lang. Yung siya yung pinakauna sa pila pag magfa-flag ceremony. Tapos ang bansot niya pa nun. Hindi ko nga alam, ba't jowa ako yan eh. Anyway, siya kasi yung first boyfriend ko. At ako din yung first girlfriend niya. Ay, ewan ko lang, di ako sure. Pero hindi perfect yung relationship namin Ang status namin noon break-balikan. Nagkaroon din siya ng ibang relationship at saka ako. O tignan nyo, ang tangkad niya na ngayon. Ako na yung nagmukhang bansot yawa. Tingin lang kami ni housemate ng cellphone. Pero may nakita na ako, kaparas ko ng damit, kaya lumabas na din ako. Tawa ng tawa tong isa, nakakainis. Sabi niya pa, hindi daw ako nag-hi sa classmate ko. Ano, kaparas lang ng damit, classmate na. Dati nga, pagkatapos namin mag-date, lagi ko siya inaaya mag-milk tea, pero hindi siya mahilig, kaya ako lang. Dessert ba? Ganun? Ewan ko, nasanay akong ganun. Kaya dumiretso kami dito sa Macau. At ang favorite ko ng milk tea is yung merong cheesecake. Madaming cheesecake, kaya nagpapa-add-ons ako. Yung magiging cheesecake na may onting milk tea. Si housemate kasi, hindi siya mahilig sa matamis. Pero sweet naman siya, lalo na pag kaming dalawa lang. Naku, kung alam nyo lang, mas pabebe pa yun sa akin. Diba? Ang lakas ng loob ko mag-dress. Laki naman at chat ko, wala talaga akong buntis. Eto tip, kapag nagmamadali ka, mag-dress ka. Para isang suotan na lang. Mga oras na yan, ina yung paglalandian namin. Syempre sulitin na, mamaya may karga na naman akong bata. At may pasok na din kasi siya mamaya, pang gabi na siya ulit. Pauwi na din
kami neto. Etong isa walang ginawa kundi yapusin ako. At bulong ng bulong. Mami, pagtulog pa si Aiden pag uwi natin. Mag-pray tayo mag-pray ka. Opo, sige, dadasalan kita. Amen? Amen! Excited siya umuwi. Ako na get sa mga peer. So magbabayad na nga ako ng parking at ang cute neto, mayroon na palang ganito. Level up na talaga mga technology ngayon. No, wala lang, na-amaze lang ako. Eh, di ba? Naalala ko tuloy. Ganito yung setup namin dati kapag sinusundo niya ako galing work. Yung kakauwi niya lang din galing trabaho tapos susunduin din ako. Aww. Kasi nga ang bebe namin. Kaya uwi kami agad ni daddy. Oy, to. Love you. You miss mommy? Ha? Nag-date lang kami ni daddy eh. Nag-date lang kami ni daddy taglit eh. Happy na. Happy baby. Love you, Aiden. Bang. Daddy bang bang daw. Bang. Grabe, wala pang 2 hours kaming umalis. Miss na miss ko na tong anak ko. Anyway, see you on my next vlog. Thank you for watching.